Magandang araw mga kababayan, ito ang inyong kasama sa pagbabantay ng kalikasan dito lang sa Pilipinas Weather Ngayon. Ang inyong kagapay at pinakabagong balita at babala tungkol sa panahon at kalamidad. Ngayong araw, August 15, 2025, tatalakayin natin ang tatlong pinakamalalakas na lindol na naitala ng PHIVOLCS ngayong maghapon. Hindi lang basta ulat, kundi bibigyan din natin ng mas malalim na paliwanag kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating kaligtasan at kahandaan. Kaya manatili nakatutok dahil mahalagang impormasyon ito para sa bawat Pilipino. Kung ikaw ay bago, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Tatlong malalakas na lindol na tumama sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw. Ano ang dapat nating malaman? Una, magnitude 3 sa Governors Generoso, Davao Oriental. Kaninong umaga, alas 8:57, tumama ang isang magnitude 3 na lindol sa karagatan sakop ng Governors Generoso, Davao Oriental. May lalim itong 8 kilometro. Ibig sabihin mababaw ang epicenter nito at posibleng mas naramdaman sa baybayin at kalapit na bayan. Ayon sa mga eksperto, ganitong mga lindol ay dulot ng paggalaw ng Philippine Trends na malapit sa silangang Mindanao. Mabuti na lamang at walang naiulat na pinsala o tsunami warning. Ang ikalawa ay magnitude 2.9 sa Tinaga Island, Benzons, Camarines Norte. Kaninang alas 5:25 ng madaling araw, isang magnitude 2.9 ang tumama sa dagat malapit sa Tinaga Island, Benzon, Camarines Norte. May lalim lamang itong 4 na kilometro at napakababaw, kaya kung may tao sa paligid ng epicenter, posibleng ramdam ito ng mas malakas kahit maliit ang magnitude. Ang lugar na ito ay bahagi ng Bicol Region, seismic zone, apektado ng Philippine Fault System at mga lokal na bitak sa lupa. Ang ikatlo ay magnitude 2.7 sa Sarangani Island, Davao Occidental. Bandang 1:57 kaninang hapon, tumama naman ang magnitude 2.7 na lindol. Mayroong 80 kilometers timog silangan ng Sarangani Island sa Davao na Occidental. May lalim ito na 44 kilometro kaya mas mahina ang naramdaman sa lupa. Ang lokasyon nito ay malapit sa Cotabato Trends na kilala sa pagdudulot ng mga moderate hanggang malalakas na lindol. Mga kababayan, bagamat mababa ang magnitude ng mga lindol ngayon kumpara sa mga destructive event ng nakaraan, paalala ng mga eksperto na walang maliit na lindol pagdating sa kahandaan. Ang mga maliliit pagyanig ay maaring indikasyon ng patuloy na paggalaw ng fault system at minsan precursor o hudyat ng mas malakas na paglindol. Sa Mindanao at Bicol, patuloy ang seismic activity dahil sa kanilang posisyon sa Pacific Ring of Fire, isang lugar na aktibo sa lindol at bulkan. Para sa ating safe reminders, alamin ang mga evacuation route sa inyong mga lugar. Maghanda ng go bag na may tubig, pagkain, flashlight, baterya at first aid kit. Sumunod sa drop, cover and hold kapag may naramdamang pagyanig. Mga kababayan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa tamang impormasyon, kaya huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Pilipinas Weather Ngayon. I-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Lagi po tayong maging alerto dahil sa Pilipinas, bawat segundo ay mahalaga. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon. Ingat tayong lahat!